Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, May 4, 2026 at yun, kakaiba yung galaw natin ha. Medyo malakas yung bounce na naman natin dito sa bandang baba. So after mag 5,800 natin last week. So di ba meron tayong long weekends. So nag-close tayo ng 5,942.16. So hindi natin alam kung dead cut bounce na naman tong galaw natin kasi nangyari na rin yan last time na magkaroon tayo ng green candle dito sa mga around Tuesday or Wednesday ng trading natin last week. So tignan natin bukas. Pero as of now, medyo marami po yung mga blue chips na gumalaw. So nauna sa kanila yung pinaka malakas yung volume is si ICT. So malakas yung galaw niya. Pati si na Jollibee, maganda rin yung galaw. At saka si Plus, di ba? Mga blue chips yan. So marami yung maganda yung galawan for today's trading natin. So actually malakas nga yung sipa ng index. So medyo kakaiba din siya, nag-up siya ng 1.86%. Ewan na natin bukas kasi mabilis magbago yung yung sentiment ng market. Yun nga kasi hindi pa rin naman tapos yung usapan doon sa Strait of Hormuz o yung gera or ceasefire between Iran at saka bandang USA. Pero ngayon, meron tayong 341.56 million na net foreign buy. Pero karamihan yan, actually meron tayong 400 million na net foreign buy dito kay ICT. So, siguro kung wala si ICT, net foreign sell pa rin yung market natin. Pero yan natin, tignan natin bukas kung ano yung gagalaw ng markets natin. So, sa global market, medyo sideways yung futures ng US. Ganun din naman yung galaw ng Friday. Tapos yung galawan sa Europe, medyo malakas yung drop ng ng Europe ngayon. Pero sa bandang Asia, mas marami yung berde kaysa mapula. Sa bandang crypto naman natin, okay yung galaw ng cryptocurrencies. So gusto lang sumampa sa 80 ni Bitcoin kasi more than 79K yung pinaka-price action ng cryptocurrencies natin. Mukhang maganda yung yung isisipa ng crypto for this week. Okay? So nauna sa listahan natin si Flash, syempre. So pinakamalakas yung galaw sa big caps. Nag-up siya ng 9.72%. And then meron siyang maliit na net foreign buy 38.52 million. So ayaw natin kung dead cat bounce din yung galaw nitong si Plus natin. Tapos si IMI, ito malakas yung sipa eh. So ilang araw na, pangalawang araw na malakas, di ba, nung Friday pinag-usapan natin. Nag-up siya ngayon ng 8.42%. So meron siyang 6.85 million net foreign sell. Tapos si ICT, so nag-up siya ng 6.06%. Ito yung nag-push ng market natin kasi meron siyang 449 million na net foreign buy. So maganda yung galaw nitong si ICT. And then SPNEC, yan, natuloy na po yung breakout. So another 3.57 o 3.75%. So meron siyang 32.23 million net foreign buy. And then si SCP, ayan, natuloy din yung breakout. Congrats kung nakita mo siya last week. Kasi nagbe-breakout pa lang last week eh. So meron siyang galaw na 5.26%. And meron siyang 20 million net foreign buy sa mga energy companies, SPNEC sa SGP yung gumalaw. So yung mining, wala tayong masyadong representative dito. Tapos si Jollibee, kasi big caps ngayon gumalaw, so nag-up siya ng 3.71%. And meron siyang konti, 39.03 million na net foreign buy dito sa market natin. Okay? So yan po yung mga pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes. Lamang po yan, so wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Hopefully good sign yung net foreign buy natin yan. And then sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po sa mga viewers sa market natin. Dito sa mga company reviews natin, so check na lang po yung mga reviews natin, mga sample trades dito sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, and then basic learnings po dito sa PSE market. And then sa crypto, follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to na YouTube channel. So kanina meron tayong vlog. Post dito yung ating Xstocks. Yung pwede kang bumili ng
ng cryptocurrency ang gamit pero mga equities sa US market naman. Okay? So double check nyo lang yung vlog natin, and then sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Ayan, wala tayong signal kanina. So check mo lang mga post natin dyan. Ganon din sa Facebook page, Palabi Traders. And then sa Twitter natin, so meron tayong summary dito. Nilabas kanina ni Philippine Stock Exchange. Balik tayo sa profile natin. So ito yung post ko na bago. So double check nyo lang po yan. And then sa net foreign, ito, yung galaw ng market natin kanina. So maganda nga siya kasi meron siyang 341 million net foreign buy. So hopefully good sign kasi malakas din yan, 1.86% na galawan sa market natin. So yung namayagpag ngayon, services sector, 4.36%. So binuhat nung index natin ni ICT. So mining and oil, ito lang yung namula for today's trading natin, negative 0.11%. So wala masyado sa mga minero natin. SEC adjusted its capital expenditure budget, so down 68%. So konti na lang gagastusin niya kasi hindi malinaw yung ano niya, di ba? Yung kanyang cool business. And then nung closing natin, ito yung mga pinaka-active na stocks na plus. Ayan, malalakas plus 9%, ICT 6%, SCP 5%, at saka si SPNEC. So yan yung mga gainers natin for today's trading. Okay? So tapos sa mga ano to? Sellers o buyers to? Hindi siya nakalagay. So dalawa yan nakita ko. So most likely buyers to. SPNEC, SCP, Manilad, Manila Water, ICT, Nickel, MRC, AGI, Robinsons Retail, Pure Gold, Emirates, MRC, LTG, at saka si Aboitiz Equity Ventures. Okay? And then sa mga sellers, BDO, Metrobank, China Bank, TEL, IMI, Converge, CMPF, SM, GGS, ASEN, Meralco Web, Nickel OGP, A-REITs, at saka si Robinson Land Corporation. Okay? So, sino ba? Mamaya na lang silipin yung mga losers at saka winners. So, ICT, post net income, up by 23%. Ayan. So grabe tong galawan ni ICT natin. Pinaka-best na sa mga blue chips. So share buyback, SMC, MEG, OPM at saka si SMPH. So BPI, Visa has partnered with BPI to launch Visa Direct, a real-time cross-border payment that enables faster and more transparent international money transfer via the BPI app. Okay? So Philippines, thousands evacuated dahil sa Mayon volcano. Ayan, sumabog na naman. Grabe si Mayon. Mega World records net income of 6.2 billion. So up siya by 6%. Si Globe is strengthening its network resilience by expanding backup power system and deploying mobile generators nationwide to minimize service disruptions. So nung umaga, ang pinaka-movers natin, Aboitiz pala. Kasi maganda yung earnings nito at saka si IMI. So umaga pa lang SPNEC, Maynilad, ayan, sila na yung mga gumalaw dito sa market natin. Okay? SEC, avoid until contract renewal timeline, clarifies yan, sabi ni Outsmarting Markets. SMPH, Nobali, flagship. Nakita ko na to nung nagtagaytay kami. Ayan. So, ginagawa tong Nobali. Opening year end of 150 billion. Okay? So, bagong project. Si Robinson Land Corporation, Mira 4 Tower Condo launch in Cubao, Quezon City. So, the sell-off of Ali marked significant technical milestone as the stock touches levels not seen in roughly 15 years. So, grabe yung drop. Sobrang mura na siguro nito si Ayala Land Corporation natin. SM, MEG, OPM, share buyback. And then yung post natin last Thursday. Okay? So, patalastas po ulit yung mga gusto sumali sa trading community natin. I-double check na lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So, punta tayo dito sa index. Okay. So, hopefully, good sign. Kasi may mga binomba na big caps tayo. So 5.8 pa rin, pinaka-support. Lalo na may nakita tayo na konting bounce ng index. So tingnan natin kung magmamaterialize yan kasi yung pinaka-overall picture natin, syempre, downtrend pa rin naman kasi nasa baba yung RSI, and then ganun din yung pinaka-price action ng index natin. So good sign bukas kung sasampa tayo ng 6,000 level. So sino kayo sa mga big caps yung magkakaroon ng foreigners volume. So
Si ICT lang kasi malakas eh. So nag-close tayo 5,942, up ng 1.86%. So malakas yan. And then 341 million net foreign buy. Okay? So ito yung mga gumalaw sa market, yung may volume na plus. Ayan, nabuhay si plus. 9.72%. Tapos si IMI, ito magandang galaw ni IMI. Oh. So lakas ng balik din niya. 8.42%. Si NRCP, SCP, di ba, gumagalaw. Ayan, oh. So 8.33%. Pizza, nagkaroon ng volume si Pizza. 6.22%. Tapos si ICT, breakout 6.06. Vitarich 5% pero kulang sa volume. SCP 5.26%. Ito clear breakout sign na si SCP natin. Tapos si SPNEC breakout din. Nag-Dow G pa siya pero breakout yung candle. 3.75. Jollibee 3.7. Sino pa? Emperador 3.15. Ang daming gumalaw, no? Cebu 3.06%. Nickel 2.99. Ito, maganda rin yung setup. Tapos si Maynilad 2.92%. Ayan, breakout din pala si Maynilad natin. Okay? So, dahil maganda yung setup ng mga stocks. Sa mga losers naman, silipin natin yung mga losers ng market. So, yung may volume na lang hanapin ko dito. Si Shell PH, minus 5.9. Humina na yung oil natin. Yan. So, hanapin natin yung bottom niya. Parang wala pa. Now Corporation, minus 5%. Lalim na rin ninaw. Tapos si Apollo, minus 4%. Tapos na yata yung mga penny stocks, 80, minus 3.84%. PXP, ayan, drop. Si PXP is 3.63%. DHI, nauntog na, minus 3.49%. At saka si dito, ayan, mga dito natics, pullback muna after ng Dow G, minus 3%. Okay? So, yan po yung mga movers ng market. Silip tayo dito sa balita sa global. So ito yung futures ng US market, sideways nga po siya. S&P 0.12% plus, Dow futures minus 0.2 and then si Nasdaq plus 0.29%. Okay? So mix yung galaw and then sa Europe laglag, tapos majority ng Asian markets berde naman. Malakas yung Asia oh. Yung Korea nag-up ng 5%, tapos si Taiwan 4% yung galawan. Okay? So panalo yung mga nag-invest doon. Okay? So dito sa ng crypto, ayan, bumalik pala sa 78K si Bitcoin pero halos nandun sa threshold. So 78.9K si Bitcoin, tapos si Ethereum 2.3K, si XRP 1.39, Sol 83, Dodge 0.11. Okay? So maganda lahat sa Asia maliban sa bandang Europe markets natin. Okay, so pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Plus. Ayan, mga diamond holders. Mukhang magigising na yung mga holders natin ng Plus. So nagtatry siya na bumalik after mag triple bottom o 4 times bottom na dito sa bandang magkano ba to? 13 pesos, no? So nagre-check siya ulit, pang-apat na yan, 1, mas mababa pa last time. So 1, 2, and then 3. Saka siya nagkaroon ng bounce. So tignan natin kung dead cat bounce yung galawan ni Plus. Hopefully hindi kasi meron siyang foreign na buying na 38 million. Pero yung pinaka-trend natin yung MA100. Yung pinaka-resistance nitong si Plus. Okay? So nag-close siya 14.9. So malakas siya ngayon 9.72%. So sumabay siya sa good sentiment ng market natin. Pero bearish pa rin yung RSI at saka pa-drop pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay? Hopefully may catalyst for the coming few days. O last time yung catalyst niya, yung Africa, di ba? Pero hindi naman siya pinansin. Okay? So next si IMI. Ito, lakas ng recovery na ito, no? So nag-shake out siya last time and then nag-up na siya ng 45%. So parang SPNEC tuloy yung itsura niya. So nandiyan na siya, malapit na sa resistance. Tignan natin. Maganda yan pag nag-breakout. So malakas yung recovery kapag nagbe-breakout tayo sa mga previous na resistance area. So yon, nag-overbought siya ng konti. Yung RSI niya is nasa 72 pero bullish yan dito sa bandang taas.
yung majority ng RSI. And then okay din yung yung galaw niya dito sa MACD formation natin. Okay? So maganda yung annual earnings niya. So nakabawi na yata sa pagkalugi si IMAI. So nag-close siya 3.99, so halos 4 pesos, up ng 8.42%, and then meron siyang 6.85 million na net foreign sale. Okay? So next, yung nag-push na market, lakas ng sipa nitong si mabagal yung galaw niya pero diretsong pataas, no. Hindi kayo magparabolic na tong si ICT. Ang tagal na niyang tagal na niyang so breakout to, may breakout siya dito sa 740. So ang tagal na niya bullish, oh. Ba't ba iniiwasan natin 'tong mga 'to? Dapat ito yung mga tinitira natin na stocks, no, kasi diretso yung pagka-bullish ng ng price action niya. Ayan, congrats kung meron ka. So nag-close siya 753. So malakas 6%, and then siya yung net foreign buy natin dito, ayan, 449.06 million net foreign buy. So yun nga yung pinaka-catalyst natin is more than 20% earnings niya sa first quarter. Ayan. So gumaganda yung fundamental din nitong si ICT. Okay? Bullish. Long-term bullish si ICT. Next, SPNEC. So natuloy na yung breakout. Medyo nag-Dow G siya. So napalakas yata yung breakout niya kanina. So may support tayo dyan, 1.6. Pero mukhang magre-retest siya bukas na. Titingnan natin kung ano yan. False breakout kasi malakas yung niya yung profit taking. So anyway, bullish pa rin naman yung trend ng price action. Okay siya, yung RSI nag-overbought na. Nasa 74. Pero bullish nga siya. Ganun din yung itsura ng MACD formation natin. Okay din yung galaw niya. And then, ang maganda sa kanya ngayon, malakas yung volume niya. Ayan. So, nag-close siya 1.66, up 3.75%, and then 32 million net foreign buy. So, may trend yung mga mga energy companies kasi mahal ngayon ng kuryente, di ba? So, sabi renewable yung maganda. Okay. Pero panalo pa rin si Meralco kasi transmission loss, yung mga tao yung nagbabayad sa kanya. Parang ang kinakabig na lang niya talaga yung kita, di ba? Kasi babayaran mo lahat, eh. 'Di ba? Transmission loss, may tax. So siya safe yung yung interest niya, yung kita niya monthly, di ba? Okay. So parang hindi negosyo, eh. Parang naka siya, eh, naka tuon lang siya dun sa sa kita, di ba? Bumaba o lumiit yung yung mga losses niya sa system. Yung tao kasi yung nagbabayad. Okay? So anyway, next, power company ulit, SCP. So panalo din, breakout din. Ayan, dami nag-breakout ngayon, tatlong stocks, no. So breakout din si SCP, walang resistance yan. Dito sa bandang kaliwa kasi nag-adjust siya ng price. Last time, panalo yung mga yun, yung mga holders sa stock rights offering natin o price adjustment na yon. So maganda, bullish din yung galaw niya. 69, so pa-overbought na yung price action pero baka meron pa kasi kaka-breakout pa lang niya. So may volume din. Nag-close siya 24 pesos, up ng 5.26%, and then malakas na yung tulak niya, 20 million net foreign buy. And then lastly, yung mga blue chips natin, nakikita natin gumagalaw. Hopefully, yun na yung inaantay natin. So Jollibee, okay, hopefully bottom na. Sakto, no? Meron siyang 0.8% na dividends. So tingnan natin. Maganda makita breakout sa MA20 bukas. Ayan. All-time low din yata si Ayan, o may pandemic price pa. So bargain itong si Jollibee natin. Pero alam ko earnings niya stable naman, eh. Ayan, stable naman yung earnings niya. Okay. So nag-close siya 164.9, up ng 3.71%, and then 39 million net foreign buy. So nasa bear side pa rin yung RSI territory ni Jollibee natin. Okay? Pero good sign. So meron siyang maliit na net foreign buy. Okay? Okay. So yun lang pala yung pag-uusapan natin. Ayan. So medyo maganda na yung mga galawan ng mga pinag-usapan natin. Hopefully hindi siya dead cat bounce. Malalaman natin bukas kung magtutuloy na magkakaroon tayo ng foreign buying dito sa markets po natin. Okay? So, yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe nga dito sa ating Palaver Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys.
Kung gusto mo ng guide, Crypto Koto, follow mo na lang. Check mo yung bago nating post, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.